Sa mga nagdaang kabanata bago pa man umalis sina Xiao Chen ay sinabi niya muna kay Wang Chaoyan na hindi ko na kailangang sabihin sa iyo kung ano ang kailangan mong gawin sa susunod. Tama ba? Agad naman na sumagot si Wang Chaoyan na naiintindihan niya ito. At nang matapos nga din ang kanilang pag-uusap ay agad na ding umalis sina Xiao Chen at Black at naiwan na lamang sina Wang Chaoyan. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay nakabalik na nga sina Xiao Chen at Black sa Qingyanmen Gate. At napag-usapan nila Xiao Chen at Master Duan Siliang ang tungkol sa pangyayari sa laban ng Qingyanmen at Iron Palace kanina. Natatawa namang sinabi ni Master Duan Siliang na hindi ko inaasahan yun, hindi ko talaga inaasahan. Ang Panginoon ng Bakal na Palasyo ay hindi man lang nanalo sa senior. Ang ating Qingyanmen ay sumisikat na. Sa kasiyahan ni Master Duan Siliang ay nagsalita si Xiao Chen na huwag masyadong magdiwang, maliit na pangalan lang ang Master ng Bakal na Palasyo. Dapat tayong tumigil sa isang sikat na pangalan sa mundo. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay masaya namang sumang-ayon si Master Duan Siliang dito. Dagdag pa ni Xiao Chen na napakalaki ng oras para pagbutihin ang Qingyanmen, huwag basta-basta. Ang isang pagkakamali ay maaaring gumuho sa yungib. Dapat mong tandaan ito. Sumagot naman si Master Duan Siliang na lagi niya itong tatandaan. Matapos ang kanilang pag-uusap ay sinabi na ni Xiao Chen kay Master Duan Siliang na kung ganun, bibisitahin ko muna ang apprentice ko. Habang naglalakad palabas si Xiao Chen ay sinabi ni Master Duan Siliang na mabuhay ang senior. Habang pinagmamasdan ni Master Duan Siliang ang kanyang senior ay sa loob-loob pa nga niya na napakagaling, at napakabuti nito. Sa kabilang banda naman ay puspusan ang pagsasanay ng hangal na si Waxian at nag-aantay sa kung ano na ang balita sa ibabang kaharian. Nagpatuloy siya sa kanyang pagsasanay gamit ang kanyang sibat. At sa lakas nito ay halos magtipon ng hangin sa isang bahagi lamang. Habang nagsasanay ay naiisip niya ang mga nangyari sa ibabang parte ng kaharian na tinalo lamang siya ni Xiao Chen sa kadahilanan na pigilan ang kanyang cultivation doon. Habang iwinawasiwas niya ang kanyang sandata ay binago-banggit niya ang mga katagang wawasakin kita. At makikitang nakakakilabot ang aurang lumabas sa kanyang sandata bawat was-iwas nito. Nagkakaroon ng malakas na kidlat at pagyanig sa bawat sundot niya sa kanyang sandata. At kung sakaling tao ang tatamaan nito ay siguradong hindi nabubuhayin sa lakas ng puwersang dala-dala ng kanyang sandata. Ilang sandali pa ay bahagya siyang tumigil sa kanyang pagsasanay. Nasa isip-isip pa nga niya na nagpa-practice pa rin ako sa panahong ito. Dagdag pa niya habang pinagmamasdan ng pillar na ang pagwasak sa pillar ay lubhang malayo pa. At kailangan kong makalusot sa enchanted level, sa lalong madaling panahon. Ilang sandali pa sa kanyang malalim na pag-iisip ay biglang may dumating na kanyang servant na may daladalang balita. Nasabi pa nga nito sa kanya na nabigo ang Panginoon ng Bakal na Palasyo, at nabigo ang plano. Sa mga sinabi ng servant niya ay nagulat siya dito. Ipinakita naman ng servant ang imahe at sabay na sinabi na ang pinuno ng Bakal na Palasyo ay pinatay ni Xiao Chen. Nasabi na lang niya nang makita niya ang nangyari kay Master Wu na hindi ko ito inaasahan. Dagdag pa niya na Xiao Chen, ang iyong cultivation ay mabilis na umunlad sa maikling panahon. Ang cultivation ng mga masters ng Bakal na Palasyo ay umabot lamang sa antas ng summit ng langit, ngunit mayroon siyang dobleng espiritu ng martial arts, imposibleng talunin siya. Matapos siya sa kanyang malalim na pag-iisip ay sinabi niya na sa kanyang servant na ang basura ay hindi dapat isipin. Sumagot naman ang servant na ang ibig mob ang sabihin subalit bago pa man siya matapos sa kanyang pagsasalita. Ay agad na sinabi ni Jiang Waxian na pumunta at makipag-ugnayan sa kaharian ng Jian. At sabihin sa kanila na lumitaw ang isang makapangyarihang martial artist sa kaharian ng Xinwu. Sinabi naman ng servant na dahil lamang sa isang tao. Gusto mong makipag-ugnayan ako sa kaharian ng Jian dito. Sinabi naman ni Jiang Waxian na masyadong maraming misteryo si Xiao Chen, hindi na natin siya babasta-bastain. Kung hindi naman, marami tayong mahihirapan. Gaano man kaliit o kalaki ang sitwasyon, kailangan natin ang kaharian ng Jian na tumulong sa atin. Sa mga sinabi ng kanyang master ay hindi na siya nagtanong at sinunod na lamang ang utos ng kanyang master. Sa isip-isip naman ni Jiang Waxian na kahit na mas malakas ka ngayon, Xiao Chen, hindi ka makakalaban sa kaharian ng Jian. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang tabak na monghe.
Balik tayo sa Qingyanmen Gate na kung saan nasa loob na ng silid si Xiao Chen ng kanyang apprentice. Nasabi pa nga niya habang pinagmamasdan niya ito na mukhang maganda ang kanyang pag-unlad, maraming problema ang pinagdaanan ng matanda. Dagdag pa niya na halos magkadugtong na ang mga meridian ni Li Xingyun. Maya-maya pa ay lumutang na ang matandang kaluluwa sa likod ni Xiao Chen. At dahan-dahan nitong sinabi na sa wakas ay bumalik ka na, tinulungan ko ang batang ito sa lahat ng oras na ito. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen sa kanya na nakikita ko ito. Maya-maya pa ay nilabas niya na ang kaluluwa ni Master Wu. At sabay niyang sinabi na ang kapangyarihang ito ay para sa batang ito. Bahagya naman itong nakilala ng kaluluwang matanda na ito ang. Subalit bago pa man siya matapos sa kanyang pagsasalita ay ibinato na ito ni Xiao Chen patungo kay Li Xingyun. At direktang pumasok sa ulo ni Li Xingyun ang spirit na si Master Wu at nagkaroon ng matinding reaksyon ang buong katawan ni Li Xingyun. Bago umalis si Xiao Chen ay sinabi niya sa kaluluwang matanda na ang pagsasama-sama ng mga bagong supernatural na kapangyarihan ay may iwan sa iyo, sa mga sinabi ni Xiao Chen ay matamlay siyang sumang-ayon dito. At sabay na nagpaalam na si Xiao Chen na aalis na siya, nagbigay naman ng galang ang kaluluwang supreme. Napabuntong hininga na lamang ang kaluluwang supreme sa pag-alis ni Xiao Chen. Bahagya namang inilipat ang eksena sa kaharian ng Jian na kung saan parating na dito ang servant ni Jiang Wuxian. At nandito ang isang nilalang na nagsasanay at makikita natin ang nag-umapa na aura nito. Nagpatuloy sa pagsasanay ang nilalang at makikitang hindi basta-basta ang mga ginagawa nitong mga pamamaraan. Ang nilalang na ito ay si Bai Xiansheng na kaibigan ni Jiang Wuxian sa kaharian ng Jian. Ilang sandali pa ay dumating na nga ang servant ni Jiang Wuxian at sabay siyang nagbigay ng galang dito. Napalingon naman si Bai Xiansheng sa pagdating ng servant ni Jiang Wuxian at sabay na sinabi nito na oy ikaw pala, kamusta naman si Jiang Wuxian? At agad na sinabi niya na gusto ni Jiang Wuxian na lutisin ko ang isang problema. Sabihin mo sa akin kung ano ito, nako curious ako dito. Sinabi naman ng servant na umaasa ang aking Panginoon na maaari kang pumunta sa kaharian ng Xinwu at pumatay ng isang tao para sa kanya. Bahagya namang nadismaya si Bai Xiansheng sa kanyang narinig. Sa kadahilan ng alam niyang maliit na kaharian lamang ang Xinwu. Sinabi naman ng servant na oo, ang taong ito ay isang physical body practitioner at napakalakas. Sa sinabi ng servant ay biglang napangiti ng malademonyo ang nilalang. At sabay niyang sinabi na ano ang sinabi mo? Physical na body practitioner. Napaisip naman siya ng bahagya dito dahil ang pagkakaalam niya sa isang body practitioner ay walang panama sa kanyang. Subalit dahil sa si Jiang Wuxian ang nag-utos nito ay alam niyang may ibubuga ang taong iyon, kaya naman sinabi niya na sige, tutulong ako. Sino ang taong iyon? At ano ang kanyang cultivation? Agad namang nilabas ng servant ang communication stone at sabay niyang sinabi na lahat ng impormasyon niya ay nakalagay dito. Mangyaring kunin ito. Pinagmasdan ni Bai Xiansheng ang mga ginagawa ni Xiao Chen sa kaharian ng Xinwu at napapangiti siya dito. Nagpatuloy sa panunood si Bai Xiansheng sa mga ginagawa ni Xiao Chen at nakita niya ang mga abilidad nito, at kung paano niya binugbog si Master Wu. Matapos niyang panuurin ang bahagyang impormasyon ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na napakahusay nito, napakahusay. At sinabi niya sa servant na siya ay talagang isang practitioner ng pisikal na lakas ng katawan, dagdag pa niya na sabihin kay Jiang Wuxian na aalis na ako kaagad. Mabilis naman na umalis ang servant ni Jiang Wuxian matapos ang kanilang pag-uusap. Napapangiti si Bai Xiansheng at lumabas sa kanya ang mahinahong aura. Ilang sandali pa ay naghanda na ito na umalis upang magtungo sa kaharian ng Xinwu. Makalipas ang ilang sandali ay dahan-dahan na siyang naglakad. At sabay na tumalon pababa sa kaharian ng Xinwu. At dahan-dahan na nagbabukas ang void space sa kalangitan. Maya-maya pa ay lumalaki na ang pagbukas ng void space sa kalangitan. Maya-maya pa ay nakarating na si Bai Xiansheng sa isang hindi kilalang lugar sa kaharian ng Xinwu. Bahagya namang pinakiramdaman ni Bai Xiansheng ang buong kapaligiran at naramdaman niya ang pagbaba ng kanyang cultivation. Nasabi na lang niya na ang pagsupil sa cultivation sa kaharian ng Xinwu ay nakakatakot. Ang isang mataas na cultivator na tulad ko ay nakapagpapanatili lamang ng cultivation sa Xinwu Peak. At agad niyang pinagmasdan ang kanyang espada na kung naapektuhan din ba ito. Iwinasiwas niya ang kanyang espada sa kalangitan.
At ilang sandali pa makikita ang pagkahiwa ng void space sa pamamagitan lamang ng simpleng pagwas-iwas. Nasabi pa nga niya na hindi peren masama. Dagdag pa niya na ang kaharian ng Zinwo ay maaari lamang maghigpit sa aking cultivation ng katawan ngunit hindi ang aking cultivation ng espada. Maya-maya pa ay naghanda na ito upang subukan ang kanyang espada. Ilang sandali pa ay itinaas na niya ang kanyang espada at lumabas dito ang nakakakilabot na aura. Maya-maya pa ay mas lalong kumakapal ang aura na lumalabas sa kanyang espada. Sa kanyang ginawa ay nagkaroon ng matinding reaksyon ang kalangitan. Bahagya naman siyang nagulat sa kadahilanang nagkaroon ng reaksyon ang kalangitan. Nasabi na lang niya na oo naman. Noong sinubukan ko munang pagbutihin ang aking cultivation sa pamamagitan ng kaharian ng Zinwo. Sa kasalukuyang cultivation ko, hindi ko maiiwasan ang puwersang ito ngayon. Sa isip-isip pa nga niya na ang Zinwo Peak cultivation at ang sword cultivation ko ay sapat na para patayin ang Xiao Chen boy na iyon. Si Xiao Chen ay may malakas na katawan at mas malakas na pamamaraan ng martial arts, gayunpaman, kapag lumaban siya sa aking espada, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Ang nakakabahala lang ay kung may tinatagong trompeta ang batang ito na hindi pa niya nilalaro. Dagdag pa niya habang pinagmamasda ng direksyon patungo sa Qingyanmen Gate na Qingyanmen pala kung ganun, magtungo na tayo. Ilang sandali pa habang binabaybay ni Bai Xiansheng ang lugar patungo sa Qingyanmen ay nagkaroon ng kakaibang hangin. Sa kabilang banda naman sa private ng kwarto ng Qingyanmen, ay nandito si Xiao Chen at mataimtim na nagko-cultivate kasama si Black. Ilang sandali pa ay biglang nakaramdam si Black ng kakaibang aura na patungo sa kanila. Agad din itong napansin ni Xiao Chen na sabi na lang niya na ang amoy ng basura ay sobrang napakalakas. Mabilis na lumabas si Xiao Chen at nasabi na lang niya na nandito na ang sword monghe. Subalit nagtataka ako kung nalaman na nilang ako. Dagdag pa niya na hindi ito maari, hindi sapat ang cultivation ko ngayon para makuha ang mata ng kaharian ng Jian. Parang dahil kay Jiang Waxian. Ang tagal na simula nung huli akong nakapatay ng sword monghe. Maya-maya pa ay sinabi niya na kay Black na may gagawin tayo ngayon Black. Ilang sandali pa ay mabilis silang nagtutango patungo sa nilalang na dumating. Sa kabilang banda naman ay nakarating na si Bai Xiansheng sa labas ng Qingyanmen. Same time na pinagmasdan ng mabuti ni Bai Xiansheng ang lugar ng Qingyanmen. Maya-maya pa ay dumating na nga si Xiao Chen sa kanyang likuran. Naagad naman niyang itong napansin at sabay niyang sinabi na nakarating ka na. Dapat na ikaw ay si Xiao Chen tama. Agad namang sumagot si Xiao Chen na syempre. Dahil dumating na rin ang sword monghe ng kaharian ng Jian. Nagulat naman si Bai Xiansheng sa kanyang narinig kay Xiao Chen na sabi pa nga niya na hindi ko inaasahan na alam mo na galing ako sa kaharian ng Jian. Napangiti naman si Xiao Chen sa reaksyon ni Bai Xiansheng. At sabay niyang sinabi na ang malakas na amoy mo sa iyong katawan ay sobrang lakas. Napatikip naman si Black sa kanyang ilong na mukhang nang asar pa. Natawa naman si Bai Xiansheng sa kanyang mga naririnig kay Xiao Chen at sabay niyang sinabi na Xiao Chen, may malaking misteryo pala talaga sa katawan mo. Alam mo na isa akong sword monghe mula sa kaharian ng Jian. Kung gayon dapat mo ring malaman na tiyak na mamamatay ka ngayon. Inasar naman siya ni Xiao Chen na ang mga monghe ng espada mula sa kaharian ng Jian ay palaging ipinagmamalaki ang pagpatay sa mga nagtatanim ng katawan, pero, ano ang nakakasiguro sa iyo na mapapatay mo ako? Sumagot naman si Bai Xiansheng na dahil kahit nasa Zinwo Peak ang aking body cultivation, ang cultivation ko sa sword ay nasa peak pa rin ng kaharian ng Jian. Dagdag pa niya na paano ako mapipigilan ng isang tao sa tuktok ng ikalawang kaharian. Tumawa naman ng malakas si Xiao Chen sa mga kaiabangan ni Bai Xiansheng. At sarkastiko niyang sinabi na dito na maliit lang na cultivation ng espada ay ayaw ko nang tingnan ito. At agad na pinaramdam ni Black na mas malakas pa siya sa espada ng hangal. Nenas naman si Bai Xiansheng sa mga pang-asar ni Xiao Chen at sabay na sinabi niya na sobrang yabang mo. Sa inis niya kay Xiao Chen ay unti-unti niyang nilabas ang kanyang aura. At mayabang niyang sinabi na parang wala kang nilalagay sa mata mo. Dagdag pa niya na may malaking presyong babayaran. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang iyong bilis ng cultivation ay medyo maganda ngunit ang puwersa ay napakahina. Sumambulat naman kina Xiao Chen ang sword intent na nagmumula sa espada ni Bai Xiansheng.
At natatawa siya dahil sa kanyang pag-aakalang ang gagawin niya ay mapipinsala niya si Xiao Chen. Ilang sandali pa ay inutos na ni Bai Xiansheng na direktang pataman ang lalamunan ni Xiao Chen. Si Xiao Chen naman na alam niyang may sword intent na gusto siyang atakehin ay kalmado lang ito at hindi man lang umiiwas. Agad na bumulosok ang sword intent sa lalamunan ni Xiao Chen. Subalit wala itong epekto na sabi pa nga ni Xiao Chen na sabi ko na sayo, basura ang cultivation ng espada mo, ibig sabihin, basura ka rin. Nagulat naman ang hangal na si Bai Xiansheng dahil hindi man lang naapektuhan si Xiao Chen sa kanyang ginawang atake. Habang nabibigla pa si Bai Xiansheng ay sinabi ni Xiao Chen sa kanya na mababa ba ang tingin mo sa akin? Isang nag-iisang tao mula sa kaharian ng Jian ang gustong pumatay sa akin. Nasabi na lang ni Bai Xiansheng na ang sword intent kanina ay mula sa Feng Sword Spirit ko, ang ultimate killing intent. Pero hindi naman nasakta ng batang ito, ibig sabihin na ang kanyang killing intent na ito ay mas malakas kaysa sa akin. Ngunit paano siya makakakuha ng ganoong nakakakilabot na killing intent na siya ay isa lamang physical body cultivator? Nang matapos siya sa kanyang malalim na pag-iisip ay naghanda naman siya ng isa pang atake at sabay na sinabi niya kay Xiao Chen na okay, hindi ka na makakaalis dito. Agad na nagtipo ng enerhiya sa kanyang likuran at mukhang hindi na rin basta-basta ang ilalabas nitong atake. Nasabi na lang ni Xiao Chen habang pinagmamasdan ito na ito ay bahagyang na nagbago ng kaunti at kawili-wili sa pagkakataong ito. Maya-maya pa matapos ang paghahanda ni Bai Xiansheng ay sumambulat ang malaking espada at lumabas dito ang nakakakilabot na aura. Ilang sandali pa ay agad niya na itong pinakawalan patungo kay Xiao Chen. Mabilis na nagraragasa ang matinding atake na pinakawalan ni Bai Xiansheng subalit kalmado lang naman itong inaante ni Xiao Chen. Nagkaroon ng malakas na pagsabog kung saan nakatayo sina Xiao Chen. Nang mawala ang makapal na usok na may kasamang alikabok ay sinabi ni Xiao Chen sa kanya na ang iyong cultivation ng espada ay talagang kamangha-mangha, ngunit kung ikukumpara sa akin ay napakalayo pa rin itong talunin ako. Gulat na gulat si Bai Xiansheng sa mga sinabi ni Xiao Chen lalong-lalo na nang walang epekto ang kanyang atake. Kaya naman tinanong niya si Xiao Chen na kung anong klaseng nilalang ba ang tulad niyan. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na isa akong physical body cultivator na hindi mo kayang patayin. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay natatawa niyang sinabi na isa kang mayabang. Hindi mo alam kung gaano kataas ang langit, kung paano palaging may bundok na mas mataas kaysa sa isang mataas na bundok. Physical body cultivator ka lang. Dagdag pa niya na babagsak ang lahat sa dulo ng espada. Natawa naman si Xiao Chen sa mga sinabi ni Bai Xiansheng na pagpupuri sa iyong sarili at paggawa ng isang espada na mahalaga. Cultivator ka lang ng espada. Walang hihigit walang kulang. Dagdag pa niya na mayroon akong paraan para gawin din iyan. Sa sinabi ni Xiao Chen ay bahagya siyang nagulat dito. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na ipakita mo sa akin ang iyong espada. Nilabas naman ni Bai Xiansheng ang kanyang espada at sabay niyang sinabi na ang aking espada ay isang level 9 na magic weapon ang Linglong Sword. Subalit bahagya niyang napagtanto na huwag mong sabihin sa akin na pinaplano mong gamitin ang cultivation ng espada para patayin ako. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na tama, alam ko rin ang ilang pamamaraan ng cultivation ng espada. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Natawa naman bigla si Bai Xiansheng sa mga sinabi ni Xiao Chen. Kaya naman agad niyang inihagis ang espada kay Xiao Chen at sabay niyang sinabi na okay. Kung ganun ay hayaan mo akong makita kung paano gumagamit ng espada ang isang tagapagtanim ng katawan na tulad mo. Nang mahawakan ni Xiao Chen ang espada ay nasabi na lang niya na. Mahusay, ito ay isang magandang espada, at agad niya itong pinagmasdan at pinag-aralan. Maya-maya pa ay iwinasiwas niya na ito at naglalabas ito ng matinding enerhiya na sabi pa nga niya na naaalala ko ang isang master ng espada na minsang nagregalo sa akin ng isang paraan ng cultivation ng espada. Sa tingin ko ito ay tinatawag na Sheer Sword Tactics. Ang mga taktikang ito ng Sheer Sword ay hindi katulad ng mga regular na pamamaraan ng cultivation ng espada. Hindi mo kailangang magkaroon ng kaluluwa ng espada,
kailangan mo lang ng malakas na hangarin sa pagpatay para maging malakas ang espada. Ngunit sa loob-loob niya ng ngunit natatandaan ko lamang itong sword floating trick, ngunit sapat na ito para harapin ang taong ito. Matapos si Xiao Chen sa kanyang mga iniisip ay agad niya nang pina-atake si Bai Xiansheng. Agad naman na sumang-ayon si Bai Xiansheng dito sa sinabi ni Xiao Chen. Naglabas din siya ng espada na nababalutan ng puting enerhiya, at sabay na sinabi niya na ang pamamaraang ito ay tinatawag na Earth-Shaking Sword. Agad na pinakawalan ni Bai Xiansheng ang espada na nababalutan ng enerhiya. Bumulusok kay Xiao Chen ang atake ni Bai Xiansheng na kalmado lang namang niya itong inaantay. Nang makalapit ang espada ay agad na iwinasiwas ni Xiao Chen ang kanyang espada at lumabas dito ang kulay pulang enerhiya na nagawang pigilan ang atake ni Bai Xiansheng. Ilang sandali pa ay mas lalong tumitindi ang enerhiya na nagmamula sa espada na pinakawalan ni Xiao Chen at makikitang nilamon ang pinagmamalaki ni Bai Xiansheng na World-Shaking Sword. Sa ginawa ni Xiao Chen ay nagkaroon ng pagkabitak-bitak ang kalupaan. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na Earth-Shaking Sword bakit napakahina naman nito. Sa isip-isip naman ni Bai Xiansheng na masyado siyang malakas. Nagawa niyang pigilan ang Earth-Shaking Sword sa pamamagitan lamang ng kanyang killing intent, parang wala na akong mate atago. Matapos ang unang salpukan ng kanilang atake ay naghanda na ulit sila sa susunod na atake. Agad na naghanda si Bai Xiansheng at sabay na sinabi niya na ang pagtatanim ng espada ng aking pamilya ay may tatlong bahagi, ang una ay ang aking ninuno na lumikha ng cultivation ng puting espada. At agad na sumugod si Bai Xiansheng kay Xiao Chen nang walang pag-aalinlangan. Makikitang hindi na talaga nagpipigil si Bai Xiansheng sa kanyang ipinapakita. Agad namang gumawa si Xiao Chen ng isang depensa subalit bahagyang mabilis ang ginagawang atake ni Bai Xiansheng. Kaya naman bahagyang nakalusot ang ibang atake nito kay Xiao Chen na ikinagulat naman niya at mabuti na lang ay sa damit lang ito tumatama. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Ora Aizan Pinula, Akanet, J. Mariano, Gilbert Vallejo from Silang Cavite, Rosal Vincent from Samar Borongan City, Harold Lopez from Orani Bataan, Dayor Hain, Dark of Reaper. Hanggang dito na lang muna mga bida, at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.